Hello! So, nandito na naman po ako sa labas. Muntikan pa ngang hindi matuloy itong reading na ito kasi umulan. Okay, so medyo maingay ngayon Sana, alam mo kagabi, ay kahapon, tama kagabi, habang ini-edit ko yung video, no, habang in-edit ko yung video, I was surprised kung gaano kalakas yung noise cancellation ng mic na to. Kasi hindi gano'n talaga kaingay, okay. So, tingnan natin ngayon if hindi talaga din gano'n kaingay, okay. Kasi ang ingay ng mga motor sa background, okay. So, my dear, magko-collective reading tayo. Everybody is welcome sa ating, reading, ayan. So, kagaya ng ginawa natin kahapon, tatlong cards sa inside, tatlong cards sa outside, oh. Gano'n din, gano'n pa rin. So, ayan. Let's go na tayo. Umpisahan natin sa'yo. Tingnan natin kung ano nangyayari sa'yo. Anong nangyayari? Lahat ng zodiac sign ay welcome dito. Everybody is welcome. Bakla, tomboy, lalaki, babae, lahat welcome dito, ha? So, tingnan natin kung masasagap ko yung energy mo at masasagap ko yung ingay sa likod. Yan ang isa sa problema ko pag nandito ako sa labas kasi once talaga na yung basta umingay talaga, maingay talaga, okay. And partida, ano na 'to, 9, magte-10 na ng gabi. Okay, maingay pa rin, okay. So, let's go my dear. Let's go, tingnan natin kung anong makukuha ko. Energy mo muna, okay. Bago 'tong card natin ngayon, bago. So, tingnan natin. We have here the energy of the Justice card, okay. So, sa energy ng Justice card, ayan siya, parang ang nakukuha ko is may mga bagay na nangyayari sa buhay mo as of this moment, lalo na sa usapin ng love, na parang hindi na hindi na balance, gano'n. Parang siguro ikaw na lang yung nagpapakita ng love, yung gano'n, yun ang nakukuha ko. Parang hindi na talaga siya balance, okay. So, yun ang first energy natin, first card natin. So, punta tayo my dear sa inside. Tingnan natin kung ano nangyayari sa inside. Let me see what is going on sa inside. Ano kaya nangyayari sa inside? Okay? We have here the Knight of Wands, okay? Isang tao na parang may free spirit. Okay? Free spirit, parang malaya yung kanyang energy, okay? Kasi parang siyang tumatalon dito sa parang siyang tumatalon sa tubig. Yan ang nakukuha ko. Ayan, oh. Siguro, ang gusto lang nitong, parang itong tao na to is parang, alam mo yun, parang ano lang siya, yung go-go lang, easy go lucky. Yung tama ba ako? Easy go lucky, gano'n. So, parang ano lang siya dito, very free lang yung kanyang energy. Outside to ayan super super free lang yung kanyang energy. So, tingnan natin. Babalik ako sa'yo. Balik tayo sa inside. Ano nangyayari sa inside? Ayun, may nag-flip. The Knight of Cups, okay? So, parang meron ka ditong hinihintay. Parang meron kang wini-wait, okay? Parang meron ka ditong hinihintay. Ayan, oh. Okay. Baka hinihintay mo na yayain ka niya sa date or gano'n, lumabas. Yan ang nakukuha ko dito. Parang tawagin ka na, "Uy, halika date tayo. Halika kain tayo sa labas." Yung mga gano'n, 'no? Yung parang naghihintay ka ng lambing. Yan ang nakukuha ko. Okay, balik tayo sa kanya. Hmm, 7 of Sword, okay. 7 of Sword. 'Di ba sa tarot ang 7 of Sword is backstabbing energy? Okay, so parang meron siyang dito kasi sa energy ng card na 'to parang nagsha-shopping, okay. Nagsha-shopping siya. Parang meron siyang ginagawa, something behind your back, parang meron siyang binibili, parang meron siyang something. Kasi dito parang nagsha-shopping siya, eh. Parang magastos, yun ang nakukuha ko dito sa card na 'to. Knight of Wands and the Seven of Swords. 'Pag pinagsama-sama mo 'to, parang magastos siya. Overspending talaga siya, gano'n. Kumbaga parang gagawin niya kung ano yung gusto niya. Ayan, ikaw naman dito sa kabila,
Ayan, Justice and the Nine of Cups. Parang, ang nakukuha ko dito, my dear, parang ang dami niyang pinangako sa'yo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin talaga natutupad. Yun ang nakukuha ko. Parang, basta parang ang dami niyang pinangako sa'yo dito, my dear. Tapos, ikaw umaasa ka na mangyayari yung mga pinangako niya. Okay, so, babalik na ako sa'yo. Kukuha na ako ng last card para sa'yo. Okay, kuha na tayo ng last card para sa'yo. Ang laban na to. Para sa'yo, ang laban na to. Nine of Pentacles, okay? Baka gusto mo maging free. You wanna be free. Baka nagtatanong ka if yung mga pangako niya at matutupad pa ba yun? Gagawin niya pa ba yun? Kasi pag hindi niya nagagawin yung mga pangako niya, aalis ka na. Di ba parang ganun, iwanan mo na siya. Kasi kaya ka lang siguro nag stay kasi yung sa mga pangako niya, sa mga promises niya, yun ang nakukuha ko dito. Pero sa energy ng Nine of Pentacles, lumabas siya sa bahay, oh. Ayan, oh, lumabas ka sa bahay. So, ano, ang nakukuha ko dito, my dear, is sa area mo, sa side mo, parang nandoon ka kasi may mga promises na binitawan sa'yo. Parang may mga promises, basta may mga pangako siya na binitawan sa'yo, kaya kumakapit ka dun sa relationship. Pero honestly, nakikita ko na parang walang pakialam sa itong taong 'to, na meron pa siyang isang card. Pero parang pakiramdam ko parang ginagamit niya lang 'yun para mag-stay ka, para hindi ka umalis, pangangakuan ka niya, yung mga gano'n. Para hindi ka umalis, para hindi mo siya iwanan, yung mga gano'n. Kasi alam niya na kumakapit ka dun sa promise na 'yun. I can feel na marami 'to, more than one na promises, okay? Na promise, more than one na promise. Okay, so tingnan natin. Kunin natin yung last card niya. Last card niya is, okay, the Five of Pentacles, okay? Five of Pentacles, ayan. So, parang pakiramdam ko ayaw kanyang umalis kasi parang ilang beses mo nang gustong umalis eh. Parang gumagawa siya ng paraan para hindi ka umalis. Yun ang nakukuha ko dito sa card na to. Parang gumagawa siya ng paraan. Pero, yung, yung action niya kasi iba. Yung action niya kasi hindi, ano, parang parang nakikita mo sa kanya na parang yung energy niya is hindi for relationship. Yung siguro, gagawin niya yung gusto niya, gano'n. Tapos, alam mo yun, yung parang typical, alam mo yung parang typical na mag-asawa. Meron akong kilalang ganito eh. Mag-asawa sila. Tapos, yung babae, kwento ko lang sa inyo ha, may kilala akong ganito. Mag-asawa sila. Tapos, actually, ang ano nila, foreigner. Foreigner yung napangasawa niya. Tapos yung foreigner, pinapangakuan lang siya ng pinapangakuan. Kasi ayaw ng foreigner na mawala siya. Pero nababalitaan na chichismis. O, nachichismis ha. Wala akong binanggit na pangalan ha. Wala akong binanggit na pangalan. Nachichismis na yung foreigner daw ay lumalabas may kasamang iba. Tapos, pagdating sa asawa niya, parang hirap na hirap siyang maglabas ng pera. Pagdating naman doon sa kunyari, sabihin natin, sige tanggalin na lang natin yung issue ng third party kasi hindi naman sure, chismis lang naman yon na lumalabas na may kasama na iba. Pero sure ako na nagpupunta siya sa bar, nagiinom siya doon, na gano'n. Kumbaga parang pagdating sa sarili niya, maano siya, kumbaga parang bigay siya, talagang maano siya sa sarili niya. Pero pagdating sa asawa niya, parang ginagawa na lang niya mag-promise sa asawa niya ng mga kung ano-ano para yung asawa niya magstay. Gano'n, para hindi umalis. Pangangakuan niya ng kung ano-ano. Tapos hanggang sa makalimutan na, hanggang sa lumipas na yung panahon. Gano'n yung nangyayari. So, I think talaga ang nangyayari dito is ikaw o nag-e-expect ka kung tutuparin niya ba yung mga pangako niya. Pero parang kasi may mga times kasi na ginagawa naman niya eh, lalo na nung umpisa pa lang ng relationship niyo, ginagawa naman niya yung mga pangako niya. Pero habang tumatagal, parang wala na, nagiging words na lang siya, nagiging salita na lang siya. So, ang nakukuha ko na lang dito na energy, my dear, is ah ginagawa niya 'to para mag-stay ka, para hindi ka umalis. 'Yun ang nakukuha ko. Kaya nagpa-promise siya na nagpa-promise siya na nagpa-promise siya ng mga kung ano-ano para hindi ka umalis. 'Yun ang nakukuha ko. Okay?
Pero maano siya, pagdating sa sarili niya, maano talaga siya, yung sa kagustuhan niya, no? Kasi baka hindi naman talaga siya maluho sa talaga sa katawan, hindi naman talaga siya maano. Pero pagdating sa gusto niya, like gusto niya mag-travel, gusto niya kumain ng ganito, ganun, siguro nakakapag-benefits ka sa kanya pagkasama mo siya. Siyempre, kakain siya, kakain ka rin, yung ganun. O kaya kung ano yung kakainin niya, matitikman mo rin kasi siyempre kasama siya. Pero pag hindi na kayo magkasama, yung ano, may something na nangyayari, yun ang nakukuha ko dito. Okay? So, pakiramdam ko talaga parang kumakapit ka na lang dun sa relationship, gano'n, kasi ayaw mo masira yung relationship, umaasa ka na tutuparin niya yung mga pangako niya. Hindi naman to as in like material na mga pangako, yung bibilang kita ng kotse, pwede, bibilang kita ng bahay, pwede. Pero nararamdaman ko for some of you is umaasa ka na magbabago siya, na hindi niya na gagawin yung isang bagay, yung mga gano'n. Anything na may kinalaman sa promise nandodoon. And pakiramdam ko, hindi na magbabago. If just in case meron kayong mga usapan na magbago ka na, ganito, ganyan, wag mo nang gagawin. I think sa una, parang gagawin niya, pero eventually babalik din siya. Yun ang nakukuha ko. Kung may kinalaman naman sa mga promises na like pakakasalan ka or bibilang kita ng bahay, ng ganito, ng ganyan, I think medyo malabo 'to. Medyo malabo 'to kasi bakit? Mahirap siyang makaipon, eh. Hirap siyang makaipon, talagang nakukuha ko dito na hirap siyang makaipon, hirap siyang makapagtabi, okey? Kasi dahil ang dami niyang pinagkakagastusan, okey? Nakakakuha din ako ng energy dito na parang habang nabubuhay siya gagawin niya yung mga bagay na gusto niyang gawin, yung parang gano'n. Okay? So, my dear, thank you so much for watching. May tao sa gate, may parating, may papasok. No, so thank you so much for watching. Bukas ulit. Bye-bye. If you like this, don't forget to subscribe. Click the notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. Maraming salamat, my dear. Thank you, thank you.